Bakit ipinagkaila or idininay ni Peter si Jesus ng 3 beses? Di ba sabi doon, Peter, bago tumilaw kang manok, ipagkakaila mo na ako na tayong magkasama. Bakit kaya niya nagawa yun? Bakit iniwan ng mga disipulo ang Panginoong Jesus sa cross? Of course, maliban kay John. Ang mga disipulo ay bahagi ng ministry ni Jesus. Magkasama sila for more than 3 years. Nakita nila ang kanilang guro na nagpalayas ng mga demonyo, na nagbigay sa kanila ng otoridad na magawa rin yung parehong bagay na yon. Nakita nila ang kanilang rabay na nagpagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Bumuhay ng mga patay. Nakita nila si Jesus na nagpakain ng 5,000 tao. Kasama sila. Noong nagpapakain sila, nagdidistribute ng tinapay at isda. At nakita nilang dumarami ang tinapay at ang isda sa kamay nila habang sila ay nagdidistribute. Nakita nila si Jesus na nagpatawad ng kasalanan. Nakita nila ang mga tao na humahanga sa itinuturo ni Jesus. Sumusunod ang mga tao saan man sila pumupunta. Ikaw kaya, kasama ka ni Jesus sa kanyang ministry, anong mararamdaman mo kung ikaw ay isa sa mga disipulo? This is how you will feel. Just like James and John. Mark 10:37. They're speaking to Jesus. Sabi nila, when you sit on your glorious throne, we want to sit in places of honor next to you. One on your right and one on the other, and the other on your left. Yan din po ang mararamdaman natin. Panginoong Hesus, kapag ka ikaw naman ay naghahari na, sama mo naman kami. Yan ang mararamdaman natin. Bakit? Sikat si Jesus Alam mo ba na kung anong thinking nila? Na Jesus will be the King of the Jews. Siya ay magiging hari. Kaya sila lahat pumuposisyon na. Gusto nilang maging bahagi sa karangalan ni Jesus. Kasi nakita nilang kalwalhatian, nakita nilang glory, ang honor ni Jesus in the natural. Pero may mangyayari na nagpahina sa kanilang lahat. Ito ay ang pagdurusa at ang kamatayan ni Jesus. Kamatayan ang nagpapababa sa tao. Alam naman natin ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Sin kills. 1 Corinthians 15:56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. May utos, nilabag, nagkaroon ng kasalanan. Ang kasalanan, ang resulta ng kamatayan at lahat pang sumpang dumaloy sa tao. Kamatayan ang kahinaan ng tao. Maraming takot mamatay. Ayaw nga pag-usapan. Maraming sumubok labanan ito. Lahat na mapakinig na magpapahaba ng buhay, magpapabata, ay kanilang sinusubukan, pero lahat ay bigo. Lahat ay gustong umiwas dito, pero hindi nila makaya. Even the greatest men died. There is no glory in death. Ang katawan ay nabubulok. Walang pag-asang mabuhay na muli. Ginagawa na ng tao ang lahat na magagawa niya upang bigyan ng karangalan ng katawang nabubulok. Kaya kapag merong wake, minemake up pa nila sa paraang sasabihin nila ay parang natutulog lang. Sinusuotan ng magagandang damit, gown, Amerikana, barong. Binibili ng mamahaling kabaong. Matinding service ang bulaklak, 2 beses pinapaltan sa isang araw.
bibili ng musuleyo. Pero anumang gawin upang luwalhatiin ang namatay ay wala ring saysay. Bakit? Kasi patay pa rin. Simula nang si Jesus ay dakpin, litisin, ipako sa cross, ay nagkawawala ng mga followers ni Jesus. Si Jesus na ang feeling nila ay magiging hari ng mga Hudyo, na magpapalaya sa kanila sa pang-api ng Romano, ngayon ay talong-talo. Ayaw natin ng talo, ano? Sa kulitan na nga lamang, ayaw natin tayo talo. Kapag yung isa ay napipiko na, happy tayo. Ayaw natin ng talo. Sa basketball nga, tunay na pag natalo ang ating team talagang dalawa lang. Dinaya ng referee o nabayaran. Yan lamang. There was a fight of Pacquiao na talagang hindi ko na pinanood ulit. Hindi ko na inulit. Nung siya'y na-knockout ni Marquez, ayaw ko na. Bakit? Ayaw ko ng talo. Ayaw ko nang makita si Pacquiao ay nakahiga. At ayaw ko na naglululundag si Marquez. At ayaw ko nang panoodin ulit yon. Ayaw ko ng talo. Sino dito ang gustong siya'y talo? Alam mo ba, ang feeling ng mga disipulo, nung nakita nila si Jesus na gumagawa ng himala, nagtuturo ng mga bagay na hindi pa nila naririnig kahit noon, ay dinakip, at sunod-sunudan na sa mga Romanong dumakip sa kanya, ang feeling nila, talong-talo. Ang wasakin ng anyo ng isang tao ay pag-aalis ng karangalan. Nung kami mga bata-bata pat mga medyo dala ng kabataan minsan yung mga yan lalo ang mga lalaki yung nagpapanuntukan. Basta ang iniiwasan wag lang mamarkahan ng mukha ko. Yan ang mga tipong Bakit? Kasi ang wasakin ng anyo ng isang tao ay pag-alis ng karangalan. Alam mo bang ang sabi ng Isaiah 52 verse 14? There were many who were appalled at him. His appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred beyond human likeness. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin na ito, dahil sa bugbog na tinamo ng Panginoong Hesus, hindi na siya makilala kung siya ba'y si Jesus. Hindi na siya makilala kung siya'y tao pa. He is beyond recognition. Ang mukha niya ay talagang disfigured. Hindi na siya mukhang tao. Simula dakpin si Jesus, sinimula na ni Satan alisan ng glory si Jesus. Nagsimula na ang passion. Binunutan na ng balbas ang Panginoong Hesus. Sinusuntok na ng mga Romanong sundalo habang pinagtatawanan, pinipiringan sa mata, susuntokin at sasabihin, hulaan mo kung sino sumuntok sa'yo. Pinutungan na ng koronang tinik ng sabi nila ay 6 inches ang haba. Magaling akong basta pinatong, idiniin. Alam naman ng lahat na nag-aaral ng anatomy na ang pinakamadugong bahagi sa katawan ay simula puso pataas. Napakadaming dugo na agad ang dumadaloy sa Panginoong Hesus. Dugo na hindi pinahidan sa kanyang muka, kaya nagsisimula ng alsin ang kanyang magandang anyo. Nilatigo na siya. Noon ay merong tradisyon ng mga Romano na kailangan wag lalampas sa 40 lashes ang parusa. Dahil pag lumampas, yung lampas doon ay sumpa ng lalatigo. Kaya ang ginawa nila, hanggang 39 lang talaga para wag sila lumampas. But there is a tradition that says, hindi na nagbilang ang mga Romano. Nilatigo si Jesus ng latigo na yari sa balat, na sa dulo ay merong bato, merong buto ng hayop at sima, bakal, na bawat hampas, dukit ang laman.
Napakadaming hampas na yon. Kaya hindi lamang muka ang walang itsura sa Panginoong Hesus, pati ang katawan niya, wala na ring itsura. Kung walang glory sa death, lalong walang glory, walang kaluwalhatian, walang karangalan, sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa cross. Ang pagpapako sa cross ay design para patagalin ang pagdurusa. Napakaraming mga tao kapag may nawala na, sasabihin, praise God, no more pain. Ang kamatayan sa cross ay hindi no more pain. Ang kamatayan sa cross is patagalin ang pain. Dahil walang glory sa kamatayan, ang gusto na lang ng mga tao ay honor o glory sa paraan ng kamatayan. Hindi nila maiwasan ng kamatayan, walang glory, yung sa paraan na lang. Kaya nagawa na ang mga tao ng karangalan, ng pamamaraan ng kamatayan na may karangalan. Kaya tingnan nyo kapag nakikipag-usap, talaga namang yun nakipagbarilan at least nakaputok siya, lumaban siya. O kaya naman may sakit, at least lumaban siya. But the fight is over, mga ganan. Binibigyan ng karangalan yung paraan ng kamatayan. Paano pa binibigyan ng karangalan ng paraan ng kamatayan? Kapag sinabing, para siyang pumikit lang, mapayapa. Yun ang paraan ng pagbibigay ng karangalan. Well, may sasabihin ako sa inyo, nung si Jesus ay namatay, hindi siya lumaban. Nung si Jesus ay namatay, hindi payapa ang kanyang kamatayan. Walang honor, walang glory. Ang kamatayan sa cross ay pag-alis ng anumang karangalan meron ng isang tao. Hinayaan nilang magdusa ang Panginoong Hesus sa cross. Kita ng lahat dahil ang purpose ay upang huwag pamarisan. Isa sa mga huling salita ni Jesus bago siya mamatay ay, ako'y nauuhaw, I thirst. At ang ibinigay sa kanya ay suka. Ano pang maiisip para alsan ng kaluwalhatian? Nauuhaw, suka ang ibibigay. Inalisan siya ng karangalan, hinubara ng Panginoong Hesus at pinagsugalan pa ang damit. Ang Panginoong Hesus ay walang kasuotan, lantad na lantad, dahil kung may natitira pang karangalan, inalis na yon lahat. Walang karangalan sa kamatayan, walang karangalan sa paraan ng kamatayan. Now, tatanungin ko kayo, bakit hindi aalis ang mga disipulo ay wala na silang makitang anumang kahangahangang bagay sa kanilang teacher, sa kanilang rabay, sa kanilang Panginoon? Talong-talo. Pero sa kamatayan ng Panginoong Hesus, doon magsisimula na siya'y luwalhatiin ng Ama. Pagtatanggumpayan ng Panginoong Hesus ang kamatayan na umaalis ng karangalan sa lahat ng tao. For the first time in human history, may isang being na hindi igugupo ng kamatayan. May isang being na hindi mapipigilan ng malaking bato sa libingan. May isang being na mabubuhay na muli galing sa kamatayan. For the first time. Walang sino man ang nakapagsabing siya'y mamamatay at pagkatatlong araw ay mabubuhay na maguli. Wala. Si Lazarus ay 4 na araw ng patay at muli siyang binuhay ng Panginoong Hesus dahil Jesus is the life giver. Pero hindi sinabi ni Lazarus na siya'y mamamatay at mabubuhay muli pagka-4 na araw dahil hindi kayang buhayin ni Lazarus ang kanyang sarili. Binuhay lang siya ni Jesus, the life himself. Binuhay si Lazarus, pero ang katawan na meron siya ay kapareho pa rin ng dati. Nabubulok pa rin. Wala pa rin karangalan. Nangihina pa rin. Nagkakasakit pa rin. Iba ang resurrection na sineselebrate natin ngayon. Iba ang sineselebrate natin ngayong Easter Sunday. This celebration ay pag-celebrate ng resurrection o pagkabuhay na maguli
na nagbibigay ng luwalhati sa Panginoong Hesus. Bago mamatay si Jesus sa cross, sinabi niya, John 17 verse 5, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian na meron ako bago pa nagsimula ang lahat. Ang Panginoong Hesus ay Diyos, punong-puno ng luwalhati. Iniwan niya ang kaluwalhatiang iyon. Kinuha ang katawan ng mga nilalang sa anyo ng tao. Imagine kung ano ang ginawa para matakluban ang luwalhating iyon noong ang isang Diyos ay nagkatawang tao. Ano ba yung uri ng luwalhati na sinasabi ng Panginoong Hesus? Ito yon. Si Jesus ay namatay, inilibing, at pagkatatlong araw ay nabuhay na maguli. At nung siya'y nabuhay, taglay ang luwalhati na meron siya bago magsimula ang mundo. Nagkaroon siya ng katawang hindi limitado ng batas ng lupa. Sabi ng batas ng lupa, hindi ka pwedeng lumabas kapag sarado. Hindi ka pwedeng lumusot sa pader o sa saradong pinto. Yan ang batas ng lupa. Pero ang katawan ng Panginoong Hesus ay hindi na limitado sa batas ng lupa. Pumapasok siya sa bahay ng saradong pinto na nandun ang mga disipulo sapagkat hindi na siya limitado ng batas ng physics. Hindi na siya limitado ng batas ng gravity, kaya siya nag-ascend into heaven. At ang napakagandang balita, sa pagbabalik ni Jesus, tayo man ay bibigyan ng ganoong uri ng katawan. Pareho din. Lahat ng nananampalataya ay mabubuhay muli na may katawang niluwalhati. 1 Corinthians 15:20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Bakit natin sineselebrate ang resurrection? Dahil ito ay proof, evidence na tayo man ay bubuhayin muli. Nangyari sa ating Panginoon. At lahat na nasa Panginoong Hesus ay mararanasan ang naranasan ng Panginoong Hesus dahil tayo ay na kay Kristo. Itong ebidensya. Let's talk about this glorified body. Alam mo ba na kaya ang mga disipulo ay kahit persecuted, sa threat na papatayin ay nagpatuloy ng paglilingkod because of this. Ang mga disipulong takot na nagkangwawala nung ipinako ang Panginoong Hesus sa cross, biglang tumapang nung nakita nila ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. Sapagkat hindi na sila kayang takutin ang kamatayan. Yung promise ng resurrection na tayo mabubuhay muli, na nakita nila sa ebidensya ng Panginoong Hesus, ang nagtulak sa kanila na humayo kung saan lugar kahit sila'y sinasaktan, binabato, pinapatay, at ihayag ang mabuting balita na na kapag ang sino man ay nakikristo, nanampalataya kay Kristo, siya'y hindi na mamamatay, kundi kung kahit siya'y mamatay, siya'y mabubuhay muli, katulad ng kanilang Panginoon. Now, ano ba ang pagkakaiba nito? Ang napakagandang balita, yung katawan ni Kristo, noong siya'y niluwalhati, will be the same body that we will have. Let's talk about this. Ano bang pagkakaiba ng katawan ngayon at ng katawang ibibigay sa atin sa muling pagkabuhay? Dadating ang Panginoong Hesus. Pagdating ng Panginoong Hesus, kukuhanin niya ang mga nanampalataya sa Kanya. Bakit ka nakakasiguro doon? Kasi ginawa ng Panginoong Hesus ang Kanyang pangako. Sinabi niya, ako'y mamamatay, pero pagkatatlong araw, ako'y mabubuhay na maguli. Walang gumawa noon. Ginawa yun ng Panginoong Hesus. Kung yon, pangakong yon ay ginawa ng Panginoong Hesus, lahat ng pangako pwede mo nang paniwalaan. Sapagkat napakahirap ng pangakong yon. Tinupad na yon ng Panginoong Hesus. Kaya kung sasabihin ng Panginoong Hesus na ako'y babalik, maniwala ka na. Dahil ang mabuhay galing sa patay ay napaka-imposible at ginawa yun ng Panginoong Hesus. Ang ikaw ay isama, pagdating ng Panginoong Hesus, napakadali ng paniwalaan. First Corinthians 15:42. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay.
Ang katawan natin ngayon ay tumatanda, nangihina, sisira, namamatay, nabubulok. Pero ang katawang binuhay muli ay hindi na tumatanda. Kung ang sabi ng Panginoong Yesus, kung ano ako, magiging ganyan kayo, ang Panginoong Yesus ascended into heaven at the age ng 33 and a half sa age ng mga tao. Maraming nagsasabi that's the prime. Kung ano ang edad o anyo ng Panginoong Yesus nung siya'y tao, ganun tayo. So, ang katawang niluwalhati ay hindi tumatanda. Ang katawang binuhay ay hindi nangihina, hindi namamatay, hindi nabubulok. Verse 43. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Lahat ng katawan ng tao ay doomed na maging lupa. Wala nang mas nakakawala ng dignidad na gawing alikabok ang katawang inalagaan ng napakatindi ng mga tao. Tingnan ninyo kung paano natin alagaan ang katawan natin. Naliligo tayo araw-araw. Mapwera sa iba. Pinipilit nating alsin ang mga bagay na hindi maganda sa itsura. Tingnan ninyo kung paano ninyo inaayos ang inyong buhok. Ang gusto ninyo ay kapag kayo nagsuklay, malalaglag na lamang ang suklay sa sobrang smooth. Tingnan ninyo kung paano kayo nagpapamango. Pag wala ng amoy, pasirit uli. Yung katabi mo, sinok na sinok na. Tingnan ninyo kung paano kayo maging detalyado sa pagpapaganda. Yung kuko, 30 minutes yan. Lilinisin niyang kuko. Tapos, magsasapatos. Wala rin nakakita. Kami mga lalaki, pag kami nagpapagupit, kami uupo, i-recline, at bahala na ang barbero. Gugupitan, kukulayan, pati bigote, pati buhok sa ilong, gugupitin. Buhok sa tenga, gugupitin. Sobrang pag-iingat, pagpapaganda. At ang pinaka-nakakawala ng dignidad ay ang katawang inalagaan, mamaya'y gagawing lupa. Gagawing alikabok. Ang earthly body ay napakahina. Nagkakasakit at mamaya pa'y pahina na ng pahina. Hindi na niya magawa yung mga dati niyang ginagawa. Kami galing sa Legazpi at isang araw lang doon, tumulog, nag-preach tapos umalis. Mahaba-haba rin biyahe yan eh. At sabi nung kasama ko, ang sakit daw ng kanyang puwet at ng kanyang likod. At sabi namin, matigas yung inupuan mo. Hindi, yan eh, sa natanda na, talagang ganyan ang nararamdaman. Kababata pa naman yun ang pinag-uusapan. Anong ibig ko sabihin? May nakikita silang changes. Ang katawan ay humihina. Nawawala ang lakas. Nawawala ang kakayanan. At kapag ito ay namatay, hindi na maiibo ang daliri. Ang katawang niluwalhati ay marangal at malakas. Puno ng lakas, puno ng kalusugan, puno ng kapangyarihan at otoridad. Hindi na nagkakasakit, hindi na naghihirap, hindi na namamatay. Katawang kayang kontrolin ang kanyang kilos. Hindi yung ayaw mong mangatal, di mo mapigilan. Hindi yung ayaw mong nanginginig, di mo mapigilan. Not anymore. Ang katawang niluwalhati ay ikaw ang may control. Ito ay katawan na kung saan ay kahit ang mga nasa palibot mo ay nakokontrol mo. 1 Corinthians 15:44. Inilibing na katawaang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon din katawang espiritual. Okay. Ang espiritual na katawan ay katawan pa rin. Pero iba ang composition. Iba ang pagkayari, iba ang materials, iba ang building blocks. Kung noon ang building blocks na ginagamit para likhain ang katawan ng tao ay lupa,
Sapagkat ang Diyos ay kumuha ng lupa ng putik, ito'y hinugisan at kanyang hiningahan, at ang putik ay naging buhay na kaluluwa. Kumuha ang Diyos ng komposisyon ng building block material sa lupa. Kaya huwag kayong magtataka, ang katawan po natin ay binubuo ng lahat ng element na makikita rin sa lupa. Meron tayong carbon, meron tayong iron, at huwag kayong magtataka, merong minute amount ng gold sa katawan natin. Dahil kung ano ang nasa lupa, yun din ang nasa katawan natin. Now, ang elements o building blocks naman ng ating magiging spiritual body ay ang katawan ni Kristo. Sa katawan ni Kristong niluwalhati, doon kukuhanin ang material na kung saan ay magiging katawan natin. Our body will be made up of what is in Christ's glorified body. Yung niluwalhating katawan ay hindi na galing sa lupa. Yung niluwalhating katawan ay galing na sa katawan ni Kristo. At alam mo ba, dahil nilikha ang langit sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng element ng langit ay nasa katawan din ni Kristo. Ito rin ang building blocks ng langit. Kaya napakaganda ng langit. Basahin ko sa inyo sabi ng Colossians 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Sa pamamagitan ni Jesus. Nasa kanyang building blocks, nasa kanyang element, na kung saan ay nilikha ang lahat. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Verse 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. Bakit? Kasi lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. At ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Si Jesus ang humahawak, kaya lahat ng mga ito ay nananatiling ganito. Now, may nagtanong sa akin gaano po kaganda ang langit? Mapipicture po ba natin kung ang ganda ng langit? Sabi ko ganito Nung una, nanonood kami ng James Bond. Nung una, parang si Sean Connery pa noon. Di yan lumalabas yung mga, nung una advanced gadgets ng mga spy. Tandang-tanda ko yung sapatos. Kinuha ni James Bond ang kanyang takong. Mamaya may nilabas na antena at nakipag-usap na siya. Hanga kami, wow! Ilang taon lamang lumabas na ang cellphone. Noon, may bubuksan silang gadget sa TV. Makakausap na ni James Bond ang kanyang boss. Mag-uusap na sila. Wow! Nag-uusap sila ng mukha sa mukha. Ay, ang layo-layo. Ngayon, lumabas na ang FaceTime. Anong ibig ko sabihin? Yung kayang i-imagine ng tao, ay nagaganap. Bakit? Kaya niyang isipin Now, nagtatanong ka, anong itsura ng langit? Maganda ho ba ang langit? Ito ang sabi ng Diyos. Hindi pa nakikita ng sinuman, hindi pa narinig ni numan, ni hindi pumapasok sa isip ni numan ang magandang bagay na nakahanda ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Paano ko sasabihin sa inyong magandang langit? Dahil kung i-describe ko ito, i-describe ko ayon sa kakayanan ko. Ang langit ay perpektong lugar na kung saan ay merong isang buhay na ilog na galing sa trono ng Diyos na umaagos, na may mga puno doon na nagbibigay ng bunga kung kailan mo, kung anong gusto mo, ayon sa gusto mo, lumalabas ang bunga. Doon ang mga halaman ay nakakapagsalita, nakakapag-communicate ka sa halaman. Alam mo, lahat na sabihin ko sa inyo, will always be not enough sa ganda ng Diyos. Bakit? Kaya ko pang i-imagine. Kaya ko pang isipin. Ang sabi ng Diyos, ang langit ay hindi mo kayang i-imagine. Hindi pa pumapasok sa puso ni numan ang magandang bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya.
Bakit? Sapagkat kahit ang langit, ang building blocks ng langit ay galing sa katawan ni Kristo, sa niluwalhating katawan ni Kristo. Yun ang building blocks. Kung ito lang maunawaan natin, hindi mo ipagpapalit ang iyong pananampalatayang ito. Mabubuhay ka para kay Kristo. Ano mo? Yapos mo ang buhay na ito. Yapos mo ito. Akala mo ito ang napakaganda na nito? Akala mo kapag kinakapaggawa ng bahay na maayos, na aircon mo lahat, na tiles mo lahat, kurtina yung maganda, sasabihin mo, wow, masaya ka na doon. Lahat ito ay susunugin. Lahat ito'y aalsin. Bakit? Sapagkat ito'y lugar na sinumpa. Itong akala mo'y napakagandang ito'y sinumpa. Iyon na lamang i-compare kung anong nakahanda. Yung perfecsyong nakahanda sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Wow! Kung ikay gandang-ganda na dito, ano pa kaya ang langit? Unang pasok pa lang ng tao sa mundong ito, umiiyak na siya. Diga? Ang baby pag lumabas, umiiyak na. Alam ko yan ang katabi namin ni birthing center. Sabi ko, yun, lumabas na. At kapag ka ang baby hindi umiiyak, ayaw nila, papaluin nila yan. Unang labas pa lamang, pinapalo na tayo. Ang mundong ito'y malungkot. Kaya ang mga tao ay pilit gumagawa ng kasiyahan para malimutan nila kahit ilang saglit ang kalungkutan ng mundong ito. As I was about to come here, nakita ko na umalis na yung kaibigan kong pastor, si Pastor Pio. Ako'y nalungkot. Alam mo naman yung ganyan, lagi kang merong guilt. Sana'y nakadalo ako. Alam ko yan, ganyan. Alam mo ang nakakapagpaano sa akin, nakakapag-comfort? Mabubuhay namang muli. Mabubuhay namang muli. Isang bagay na hindi mo masasabi sa mga taong hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus. That's the reason kaya yung listahan natin ng ating mga mahal sa buhay ay ating pinagpe-pray araw-araw dito. Nilagay natin sa basket, lahat ng pangalan. Bakit? Kasi ilalaban natin ang ating mga mahal sa buhay na sila man ay dumating sa puntos, na sila ay mananampalataya sa Panginoong Hesus dahil alam natin ang kahihinatnan ng mga taong hindi mananampalataya. I'll just go on. Alam mo nung ang Panginoong Hesus ay mamamatay sa krus, ang dami niyang dinaanan. Sabi ko, ang daming chance na umurong. Nung ang Panginoong Hesus ay nananalangin sa garden, nanalangin naman siya, Ama, kung pwede lamang, kung merong ibang paraan, wag po nang daanan ang kopang ito, ang suffering na to. Kung merong ibang if there is other way, wag na ito. Pero Lord, not my will, but your will be done. Alam ng Panginoong Hesus ang kanyang dadaanan. At nung yun, unang-unang nabasa ko, ako'y medyo nalungkot kasi there was a time na sabi ko, parang uurong ang Panginoong Hesus. Pero ngayon naunawaan ko na lumabas lamang ang kanyang pagiging tao. He is a perfect man and He is a perfect God. Hindi niya maiiligtas tayo kung siya'y Diyos lamang. Kailangan siyang maging perfect man. And at that time, lumalabas ang kanyang pagiging tao sapagkat tao ang kanyang ililigtas. Pero ang sabi niya, bilang tao, pero Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Pero alam ninyo, there are so many times na pwede na siyang umurong. Noong siya'y nililitis, hindi siya nagsasalita, hindi niya pinagtatanggol ang kanyang sarili. Wala pong ganon. Hindi po normal yon. Lahat ng mga tao, pag inakusahan mo yan ay magagalit, ipagtatanggol niya ang kanyang sarili. Kahit siya'y guilty, yan ay gagawa ng paraan para siya'y makalusot. Si Jesus, wala siyang kasalanan. Pinaakusahan siya, puro mali, puro kasinungalingan, pero hindi siya nagsalita. Isang salita lang niya, may ipagtanggulan niya ang kanyang sarili. Mawawala siyang sala. There are so many times para itigil yung kanyang dadaanan. Ang sabi niya, ang kaharian ko hindi dito. Dahil kung ang kaharian ko dito, itatawag ako ng 12 legion of angels, bababa sila at kaya niya akong ipagtanggol. Kayang-kaya ng Panginoong Hesus na at one moment
na matigil yon, pero hindi siya tumigil. Dumiretso siya. Dinaanan niya ang cross. Bakit? Alam niya na yun ang paraan para lamang tayo ay mailigtas. Tayo ng mga tao na minsan hindi natin binibigyan ng pansin ng Panginoong Yesus. Ang dami natin binibigyan ng pansin na mas importante sa atin. Pero isipin mo na ngayong Sunday na ito na atin sineselebrate ang resurrection, hindi tumigil ang Panginoong Yesus. Nilakaran niya ang suffering, nilakaran niya hanggang dulo. He is relentless. At may sasabihin ako sa iyo, kung ikaw'y may dinadaanan ngayon, kung ikaw man ay nagbabalak lumayo sa Panginoon, kung ikaw man lamang ay ang paglapit mo sa Panginoon hindi tunay, may sasabihin ako sa iyo, kung ikaw man gusto mo laging umalis, gusto mo laging umayaw, gusto mo laging lumayo, gusto mo laging gawin ang gusto mong gawin, may sasabihin ako sa iyo, ang Panginoong Jesus hindi ka bibitawan, hindi siya uurong, makakaranas ka kung paano ang isang Diyos ay umibig. Walang ayawan, walang tigilan yan. He is relentless. Saan ka man pupunta, pupuntahan ka niya. Ano mang ginagawa mo, kukuhanin ka niya. Walang makakawala sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Yan ang reason kaya pinagpe-pray natin ang ating mga mahal sa buhay upang ang relentless love ng Panginoon kumilos sa kanila. Anong sabi mo? Imposible maligtas na ang aking kapatid. Imposible nang maligtas ang aking tiyo. Ang aking mga pamangkin na lalayon na sa Panginoon. Well, may sasabihin ako sa iyo, imposible magpatalo ang aking Diyos. Imposible bumigay ang aking Diyos. Panginoon, ang layo po nila. Hindi po nila nakikilala. Pastor, ang layo po nila, hindi po nila nakikilala ang Diyos. Ang mga ginagawa po nilang aktibidades, puro religious activity, hindi nila kilala kung sino ang kanilang sinasamba. Sumusunod sila, gumagawa nila kasi nakagis na nila. At sila ay nagpapakahirap, nagsasakripisyo, hindi po nila alam kung kanilang ginagawa dahil hindi nila kilala ang Diyos. Paano po yun? May sasabihin ko sa iyo, hindi ko alam. Pero ito ang alam ko, nung una hindi ko rin kilala ang Diyos. Ang ginagawa ko rin ng mga activity para ko mapalapit sa Panginoon. Pero dumating ang isang araw dahil hindi ako tinigilan ng Diyos. At ikaw man, maging mga mahal mo sa buhay, hindi titigilan ng Diyos. Dahil napakatindi na nakasalalay dito. Ang buhay na walang hanggan. Pastor, hindi ko po alam kung ligtas ang aking pamilya eh. Hindi ko po alam kung ligtas ang asawa ko eh. Hindi ko po alam kung ligtas ang aking... Bakit? Kasi wala naman po akong nakikita ng pagbabago sa buhay eh. Hindi naman po talaga sila lumalapit eh. Parang ginagawa po nila activity ito, hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesus. Sasabihin ko sa kanya, tumigil ka. Sapagkat ang pananampalataya hindi kumikilos sa nakikita. Ang pananampalataya kumikilos sa pangako ng Diyos. At may pangako ang Diyos. Kapag ang isa sa pamilyang naligtas, lahat ay... Ang katawang niluwalhati ay hindi naluluha, hindi na malulungkot, hindi naiiyak. Katawang puno ng perpektong liwanag. Katulad ng brilliance, splendor, brightness, luster, magnificence, dignity, majesty of God Himself. Ang katawang ibibigay sa atin ay kakaibang katawan. Punong-puno ng luwalhati. Bakit ako iniilawan? Bakit meron ako spotlight? Bakit may spotlight ako dito, may spotlight ako doon? Bakit? Kasi ang katawan ko hindi lumiliwanag. Nangingitim pa nga. Kahit naglalagay ng pampaputi. Ang katawang niluwalhati, hindi mo kailangan ng liwanag, ikaw ang liwanag. Ito ay katawan para sa ibang mundo, sa ibang dimension, na kung saan hindi pwede ang katawan lupa. 1 Corinthians 15:50. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira, hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Itong katawan natin ito, na binubuo ng laman at dugo, ay hindi pwede sa langit. Kaya talagang dapat palitan. Nagulat ang demonyo sa resurrection. Hindi sila ready. Praise God. Hindi sila ready sa resurrection. Hindi nila alam ito. Walang tao ang nakawala sa kamatayan. Pero ang hindi nila na-consider ay si Jesus ay hindi lang isang tao, kundi isang Diyos na nagkatawang tao. Ang kamatayan ay resulta ng kasalanan.
Pero si Jesus ay pinanganak na walang kasalanan, nabuhay ng walang kasalanan. Kaya walang hawak, walang karapatan, ang kamatayang kumapit sa Kanya. John 14:30. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me. Tinignan ko yun eh. He has no hold over me. Ang demonyo walang claim sa akin. Walang hawak sa akin. Walang kapangyarihan sa akin. Wala siyang sisingilin sa akin. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Dahil tayo'y na kay Kristo, magkasala man tayo, binayadan na yun ng Panginoong Hesus sa cross. At dahil tayo na kay Kristo, tinanggap natin siya, wala ring hawak ang demonyo sa atin. Walang kapangyarihan ang demonyo sa atin. Walang sisingilin si Satanas sa atin. Wala tayong utang na dapat bayaran kung ang kamatayan ay resulta ng kasalanan, linis ang kasalanan natin, walang karapatan ng kamatayan sa atin dahil bayad ang ating kasalanan. Dahil tayo'y na kay Kristo. Ang tanging kapangyarihan ng kaaway sa sino man ay ang kasalanan. Kaya kasimula-simulaan pa lamang na lumabas ang tao sa lupa, si Adan at si Eva, tinrabaho na ni Satanas ang panunukso. Bumagsak si Adan at tayo lahat ay anak ni Adan. Nakuha natin ang sumpa na ibinigay kay Adan. Sa cross, kinuha ni Jesus ang ating kasalanan upang masatisfy ang katarungang hinihingi ng makatuwirang Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ay pinarusahan sa katawan ni Kristo. Si Jesus ang tumanggap ng parusang para sa atin. Meron akong nakausap. Ang sabi niya, napaka-grabe po ng kasalanan ko. Siya'y matagal ko nang kasama. Hindi niya sinasabi ang kanyang kasalanan. Generalize lang. Pero lagi siyang nagsasabi na siya'y laging lumuluha kapag raranasan niya ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Ako naman hinahayaan ko lang siyang magkwento. Sabi ko, baka naman medyo dramatic lang. Siya daw lagi nagpapatugtog ng worship song at mamaya daw siya umiiyak na. Alam mo, finally, kinuwento niya sa akin. Alam mo bang ang biyaya ay magiging mamatindi lang ang dating ng biyaya sa iyo? Depende sa pinanggalingan mo. Ang sabi ng Panginoon Diyos, siya na pinatawad ng malaki, malaking magmahal. Ang taong ito, aminado naman siya, sabi niya, ako'y lubog sa kasalanan. At ang kasalanan niya, hindi niya pinapaalam sa iba. Matagal na ako'y lubog sa kasalanan. Sabi niya, ayaw ko naman pagkakatapos naman ako hindi masaya. Gulong-gulo na ang buhay ko At alam mo, nung sinabi niya, sabi ko, I now naunawaan ko na kung bakit ito'y ganito na lamang umiyak. Kung bakit damang-dama niya ang biyaya. Kasi ang pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat tumanggap sa Diyos ng kahit anumang mabuting bagay dahil sa kanyang kasamaan. Pero may sasabihin ako sa iyo. Kaya ang Panginoong Hesus ay bumaba, hindi para sa mga matuwid, para sa mga makasalanang katulad natin. Kaya siya bumaba, ang hinahanap niya ay ang sinners. Ang hinihintay na lang niya ay ang tugon natin lahat, na sabihin natin, Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko. Pero ito, maraming beses gustong makasingit ng kaaway, pinapaalala sa kanya ang kanyang karumihan. Pinapaalala sa kanya ang kanyang mga pinaggagawa. At mamaya ay siya ay parang nalulungkot na naman. At doon sabi ko, dito papasok ang pananampalataya. Di ba? Sa biyaya, ikaw ay naligtas. Sa pananampalataya, hindi ito dahil sa iyo.
Ito'y regalo ng Diyos. Hindi ito dahil sa mabubuting gawa upang walang makapagmalaki. Ephesians 2 verse 8 and 9. Sa biyaya, sa regalo, sa kaloob, sa bigay na walang bayad, ikaw ay naligtas. Sa pananampalataya, dalawang iyong isipin. Biyaya, pananampalataya. Yung regalong iyon, lagi ka na lamang dududahin ng kaaway, bibigyan ng duda na ikay hindi pinatawad, na ikay marumi pa rin. Aalsin sa iyo yung top na bigay lang na hindi mo kaya yung pagtrabahuhan. Kaya doon papasok sa biyaya ikay naligtas sa pananampalataya. Bakit? Ididiin mo ang pananampalataya mo na na ang Panginoong Hesus nung napako sa cross, tumulo ang kanyang dugo at yung dalisay na dugong iyon ang naglinis ng kasalanan ko. Kahit anong laki niyan, kahit anong dami na yan, nilinis ako ng dugo ng Panginoong Hesus. Ididiin mo yung pananampalataya. At kapag diniin mo yung pananampalataya ngayon, doon ka naliligtas. Sa biyaya, ikay naligtas sa pananampalataya. Lahat ng accusation ng kaaway, gumuguho sa cross. Gumuguho kapag nakita mo ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay para sa akin. Binayadan niya ang kasalanan ko. Kaya kung merong magbibigay sa iyo ng duda, magpapaalala sa iyo ng iyong dating trabaho at dating kasalanan, ipaalala mo sa Kanya, kaya napako ang Panginoong Hesus. Kaya niya binayadan ang aking kasalanan dahil sa karumihan ko. Tinanggap ko ang Kanyang katuwiran, kinuha niya ang aking kasalanan. Pananampalataya. Binayadan niya ang kasalanan nating lahat. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kaya walang hold, walang hawak, walang kapangyarihan ang demonyo sa atin. Pag sinasabi ko to, anong ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin na yan, hanggat ikay nananampalataya, hanggang dulo. He who started the good thing in your life will be faithful to complete it. Niligtas ka ngayon, nililigtas ka pa rin hanggang ngayon at niligtas ka hanggang bukas. He will be faithful hanggang dulo. Walang aagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Walang pwedeng magpalayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, hindi ka kayang ilayo sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang ating pananampalataya. Walang mai-charge ang kaaway o mai-isumbat siya sa atin. Kasi nilinis na ng dugo ni Jesus ang lahat nating karumihan. Kahit paanong laki ng kasalanan ginawa, kahit paanong limit, trust God. He is willing to forgive and cleanse us of all our unrighteousness. All you have to do is come to God in faith, appropriate the blood of Jesus. Pag may bumulong sa iyo at pinaalala ang iyong karumihan, sabihin mo, at sapat ang dugo ng Panginoong Hesus. Ang resurrection ay kasiguruhan na sapat ang binayad ni Hesus sa Ama para sa ating kasalanan. Dahil kung hindi pa sapat yun, hindi mabubuhay si Kristo. Walang dahilan para manatili pa si Hesus sa kamatayan kasi nabayadan na niya ng buo at tinanggap ng Ama ang kabayaran ng Panginoong Hesus. Kaya nabuhay ang Panginoong Hesus dahil sapat na ang bayad. So Christian, raise up your heads. Hindi ka talo. Hindi ka talo. Kay Jesus, ikay panalong panalo. 1 Corinthians 15:7, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung walang resurrection, ang ginagawa natin dito ay kapareho din lamang ng lahat ng organisasyon. Good works lang to. Walang pagkakaiba sa ibang mga civic-oriented groups. Para din lang tayong Rotary, para din tayong Lions Club, para din lamang tayong kung ano-ano mang organisasyon diyan. Pero ito ang pagkakaiba ng church. Ang church ay ang grupo ng mga tao na tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang ating katuwiran ay hindi sa ating mabubuting gawa. Ang katuwiran natin ay dahil si Kristo ay nasa atin. Tayo gumagawa ng mabuti hindi para pumunta sa langit. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ito'y resulta kung sino tayo. Nasa atin ang pag-ibig ni Kristo, kaya gumagawa tayo ng mabuti. Resulta yan. Yan ang pagkakaiba ng church. Pero ito tutoksohin ka pa rin ng kaaway.
Aakusahan ka pa rin ng kaaway because he is the accuser of the brethren. Pero kung si Christian man ay mahulog sa kasalanan, at ito ang gagawin ng kaaway, walang humpay siyang aakusahan at gigiltihin ng demonyo, ito ang iyong gagawin. As believers, appropriate, use the provision God has made available for all who put their trust in Jesus. Sa lahat na nagtitiwala sa Panginoong Yesus, gamitin mo ang ibinigay ng Diyos sa atin. Stand in faith. At ito lang ang sasabihin natin. Ginigilti ka ng kaaway. Pinapaalala ng mga tao sa iyo ang kasamaan mo. Pati ikaw, inuulit mo na rin ang sinasabi nila, oo nga, ako'y masamang tao. Pag nangyari yun, itong sasabihin mo, sapat ang ginawa ni Jesus para bayaran ang lahat kong kasalanan. Nagsisi ako, humingi ako ng tawad, at pinatawad ako ng Diyos. Wala kang hawak sa akin, Satanas. You have no hold over me. Ako'y na kay Kristo. Galatians 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ako ang pinako, pero dahil ako'y na kay Kristo, ako'y ipinako na rin kasama ni Kristo. Parang binayaran ko na rin ang kasalanan ko kahit hindi ako ang nagbayad kasi ako'y na kay Kristo. Nung si Kristo'y nakapako, ako'y nandoon. Yes, hindi ako ang pinako. Pero dahil ako'y na kay Kristo, parang ipinako na rin ako. Dahil ako'y na kay Kristo. Kahit hindi ako nagdusa, para na rin ako nagdusa. Kasi binayaran ko pa rin ang kasalanan ko dahil ako'y na kay Kristo. Nung binabayaran niya ang kasalanan ng sanlibutan, kaya nakakaawa ang mga wala kay Kristo. Ang wala kay Kristo, ang hindi tinanggap si Kristo, ay siya talaga ang magbabayad personally. Pero dahil kayo na kay Kristo, para mo na rin binayaran nung binabayaran ng Panginoong Yesus ang iyong kasalanan. Sa pananampalataya, ako'y na kay Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kung may anumang akusasyon laban sa akin, hindi na ako para mga tuwiran pa. Hindi ko na para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi na ako para magpaliwanag pa. Dahil hindi ko mapapawalang bisa ang akusasyon laban sa akin dahil yon ay totoo. Pero itong sasabihin ko, yes, accuse me as long as you want. Ipaalala mo ang kasalanan ko, sige. Pero itong sasabihin ko sa iyo, talk with Jesus, not to me. Huwag mo sabihin sa akin yan, talk with Jesus. Why? Because He is the one you have to talk to, because ako'y nasa Kanya. Ako'y na kay Kristo. Huwag ka sa akin, doon ka. Kasi ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Yes, ako'y nasa katawan pa rin. Pero ang buhay na pinamumuhay ko ngayon ay pinamumuhay ko sa pananampalataya kay Kristo. Ako'y nasa laman, pero kinananampalataya kay Kristo. Ako'y nasa katawan ko pa rin, pero kinananampalataya kay Kristo. Na anumang pinangako ng Panginoong Hesus, yun ay magaganap. Na anumang ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin, tinanggap ko yon. At ang binigay niya sa akin, tinanggap ko rin yon. Ako'y na kay Kristo. At ito ang pinakamatindi. Kung sabi ni Jesus, Satan, you have no hold over me, ikaw man masasabi mo yon. Demonyo, wala kang hawak sa akin. Hindi, may kasalanan ka, talk with Christ. Doon ka makipag-usap, hindi sa akin. Dahil ang kasalanan ko, siyang kumuha. Doon ka makipag-usap. You have no hold over me. You have no hold over me. This is the reason sa muli niyang pagbabalik. Yun ang ating blessed hope.
Christians, wag pa kayo pusin ng mundong ito, hindi ito kagandahan. Ang ating pag-asa at dito tayo magpalakasan ay dadating ang ating tagapagligtas. Sigurado yon. Ang pinag-uusapan ay hindi kung darating, ang pinag-uusapan ay kung kailan. Sigurado yon. At bakit po kayo, Pastor, nakakasiguro? Dahil siya'y nabuhay na mag-uli. Christians, you are the group of the most joyful people on earth. Kayo ang pinakamasaya dahil meron kayong ipinagbubunyit, meron kayong sineselebrate, bagay na hindi alam ng marami. Ang iba yung sineselebrate ay ang kamatayan. Sila ay kanilang dinaramdam ang kamatayan. Tayo'y tapos na doon. Ang sineselebrate natin ay pagkabuhay na maguli. Yes, ang Panginoong Jesus ay namatay, nilibing. Pero pagkatatlong araw, siya'y nabuhay na maguli at hindi na muling mamamatay. Siya ay buhay ngayon at magpakailanman. At tayo'y nasa Kanya at tayo'y buhay rin ngayon at magpakailanman. Yes, I know meron kang mga hinaharap. Meron kang mga bagay na ramdam mo'y problema mo. Pero meron akong sasabihin sa iyo, lahat ng problema ay lumiit na dahil ang pinakamatinding problema ay nasolusyonan na. Ang problema ng kasalanan ay nasolusyonan na. Lahat ng kasalanan, lahat ng problema ay maliliit na. Hindi ko mini-minimize ang nararamdaman mo. Maaaring ikaw ay nahihirapan ng damdamin dahil sa dinadaanan mong problema. Pero dito ka kumuha ng pag-asa na na ang Panginoong Hesus ay hindi tumigil. Tinapos niya ang cross, tinapos niya ang passion. At ikaw, hindi rin titigil ang Panginoon. Mamahalin ka niya. Pupuntahan ka niya.